in the Stone Podcast. What's up guys? Wilbert Ross in the house. Palakpakan naman po natin dito Yay! sa studio. Salamat sa oras mo bro. What's up, Batiin mo yung brother? mga ating mga viewers, listeners. What's up? Stoners? Hindi naman siguro. Hindi. Pangalawa ka na nagsabi nun. Pangalawa ka na nagsabi nun. Ako na pangalawa, Sabi no? rin ni Yulin, ni Yubab. So what's up? Stones. Salamat bro, salamat sa oras. Thank you so Kamusta? much, thank you so Anong much. balita? I'm sure you've been busy. Maraming ganap. Yeah. Preparation for the your concert. 2-day concert. Pag-usapan natin mamaya. Kamusta Yep. muna ngayon? So far, tahi-tahi lang na mga schedule at mga kailangan gawin. So, kinakaya at kakayanin. Na-overwhelmed ba tayo recently or sa mga nangyayaring mga ganap? Pakiramdam? Well, definitely overwhelmed. And then, siguro, kailangan po ng adjustment mentally and physically na parang, yung parang paspasan talaga. Na parang yung tulog mo is talagang sakto lang and then gising ka ulit to work and to do this, to do that. So, yun, parang naninibago lang pero nasasanay na kahit pa paano. Ano bang masya-share mong naging general routine mo lately sa... Oh. Kasi ngayon may ginagawa kami series kasama ko ulit si Bea Nene. So, Love You Lots yung title niya. And then nag-shoot kami. Tapos, kasabay siya ng preparation ko sa concert. So, kunwari may dalawang 2 days. Well, dalawang 2 days. Apat yun. Oo, 4 2 days, na yan. 2 days. So 2 Times days. 2 yun. So, may 2 days na magkasunod ng taping. And then, after nyan, may dance training, may vocal training. Tapos, may 2 days ulit. And then, may basketball. So, parang minsan, dun sa parang rest day ko. Hindi, rest day sa taping. Kasi may 3 sked ako na from morning to hapon to gabi. So, ganun. Kumbaga, kasi ano siya eh, kailangan na siyang gawin eh because of the concert. So, ako kasi kasi ako, perfectionist kasi ako. So, hindi ko talaga hinahayaan yung sarili ko na parang mapabayaan ko yung performances ko. So, parang as much as possible, kung kaya isingit yung voice lessons na yan, let's do it to make the concert talagang the best talaga. So, yun. And also, may mga basketball din kasi since we have basketball na all-star game sa Araneta. So, with Viva Artist naman. So, kalaban namin. Kailan yun? August Dates na ba? 16. August Malapit na rin. 16, yeah. So, malapit-lapit na. So, yun. Kasama din yun sa schedule ko. So generally, 3 yung ganap mo na malalaki na pinag-prepare mo. Wala pa dun yung mga brands, mga racket, gigs, etc. Tuloy-tuloy. Wala lang. pa. Oh. Ilang oras tulog mo kadalasan? May mga times na 4 lang kasi kahit sobrang busy ko, sinisingit ko pa din yung workout ko eh. So, minsan, kung may taping ako ng 7 a.m., punta ako gym na 4 a.m. So, ganun. Para mapasingit. Kasi, I can't wait na maging empty yung sked ko for a workout. So, talagang sinisingit ko na lang siya every other day. So, yun. Minsan 4, swerte, yung last night, parang sarap sa feeling ng 8. Yung parang, grabe, parang may ganun feeling eh. Tulog na buo. Buong buo. So, yun. Saan nagagaling tong disiplina mo, bro? Discipline. Siguro, 10 years of waiting. 10 years of waiting for the right time, the right everything, opportunity. So, sabi ko nga, I've been waiting for almost 10 years na. Kumbaga, nagpapahinga. Tagal ko na nagpapahinga. So, let's go. Let's do this. Puro pahinga ba? Oo, tara. Let's go. Parang ganun. 10 years, sige. Simulan natin yung 10 years na yun, bro. 10 years ago, nasan ka bago nitong lahat na to? 10 years ago, I was a tawag ng tanghalan contender. First season. So, yun yung pinakauna kong TV appearance. So, yun. Anong pinerform natin nun? Hello by Lionel Richie. And I'm so happy na hindi ako nag-gong. So, yun yung pinakauna kong, yung unang kita sa akin sa TV ng mga tao. And I think may mga konting buzz yun eh, na parang may mga kamukha daw ako. So may mga ganun siya. So parang parang may mga konting route na sa akin na parang pwede mag-artista, ganun, that time. Bakit ka nag-audition? Bakit ka sumali? Sa tawag ng ng tanghalan. Why? Sasalihan ko lahat. Yun yung mindset ko before. Kasi ever since, gusto ko talagang makapasok sa showbiz. Kasi I love performing, I love singing, I love performing in front of people. And
for someone na taga Davao del Sur kasi ako, province talaga. So for someone na taga province na walang connections at wala naman talagang means to live here in Manila before, all I can do is just audition in any show. So kaya nag-audition ako for Tawag ng Tanghala, nag-audition ako for Pinoy Boy Band, nag-audition ako for 4 na season ng PBB. So that's the only chance kasi na pwede kong gawin. Saan mo nakuha yung willingness na gawin to lahat? Tsaka, paano? Kasi syempre, sabi mo, mahal mo nga yung mag-perform, to be in front of the camera, magpasaya ng tao. Pero, kailan mo nalaman lahat yun? Kailan mo naisip? Kailan ka na sige, ito nga yung magsusugal nga ako? Kasi I've been singing since I was 3 years old pa. Then I've been dancing naman since 12 years old ako. So, unti-unti ko na-discover yung sarili ko. And then, I found myself sa bawat culmination activity sa school. Every month, every 2 months, lahat ng activities magpa-perform mo. So, parang doon na build yung kagustuhan ko na, I'm so happy doing this. Ang saya ko habang ginagawa ko to. So, parang, ang saya siguro kung gagawin ko to, no? Tapos, ito na din yung parang bubuhay sa akin. Ano yung first mong subok sa entertainment? May message ka ba or may nakita ka online na may auditions? First subok. So, syempre, as someone nga na taga-probinsya, wala kang ibang connections. Ginawa ko, oh my God, sobrang nakakatawa yung style ko. Ilan taon ka na nito? High school pa eh. High school. High school. Or parang end of high school. Parang, let's say mga 16. Sa Digos kasi, yung Davao del Sur, meron akong parang boy band na doon. Parang gano'n. May grupo ka na doon. Local lang. So parang yun yung start siguro na nagkanta-kanta kami. So parang shoutout kay Champ, Angelo, tsaka kay Christian, tsaka kay Elton. So sila yung mga kabanda. So parang kaming local artist. So parang may mga fans, gano'n, sa mga school. So doon nag-start na parang matrain ako na parang sa entertainment na parang local muna. And then after that, parang siyempre kailangan ng connection. So, pag the moment na may mamakita akong working at ABS-CBN, ad. Tapos Facebook. Oo, sa Facebook, ad. Tapos, nakalagay doon, working at working at ganito, ad. So, ganun. So, parang yung mindset ko, siyempre, pag naging friends ko tong mga to, makikita nila ako sa feed. And what if may isa sa kanila makadiscover sa akin na parang, uy, pwede to. Alam mo yun? So, yun yung parang ginawa ko before para magkaroon ng chance man lang. Ayun. Meron bang unang sumugal din sa'yo? Meron eh. Naalala ko may pinapunta ako sa Manila Pinapunta ako sa Manila kasi parang itry daw akong i-audition sa parang sa RT Center sa GMA. Okay. Oo, so parang first time kong pumunta naman, hindi naman first time pala, nakapunta na pala ako dati. So, first time ko nagsapalaran, kami nagbayad sa ticket, tapos parang, andun lang ako ng ilang araw. Ikaw rin nagbayad sa ticket? Kami na family ko. Saan kayo nagstay? Hindi ko na maalala eh. Pero basta sinamahan ako ng parang scout, ganon. Sa scout area? Tapos pagdating dun sa... Scout. Scout sila. Scout kayo. So parang pinapunta ako, tapos ako sa RT Center. Tapos nung sinabi lang sa akin nung parang nagkakasa, parang ang payat ko daw, palaki daw ako, kahit pa paano. Kasi ang payat ko talaga that time. Ilan taon ka na to? Same 16 siguro? 16 pa. Oo. Hindi pala 16. 16 pala. So, uwi ako. And then after that, meron ulit sign from ABS naman. Medyo may rank yun eh. Pinatawag ako kasi gagawa daw siya ng boy band. Tapos nagpapano siya. So, pumunta ako sa tita ko from Bulacan eh. Yung tita ko Bulacan. Doon ako tumira ng saglit lang ng 1 week. Tapos pumunta kami ABS. Minute niya ako. Tapos, ayun, parang tinignan niya lang ako sa Starbucks pa yun sa ABS eh. And then, may sinabi siyang problem sa akin. Sabi niya, okay ka naman, ganito. Pero hindi ko talaga makalimutan. Sinabi niya parang, pero kasi na-discover niya ako dun sa Tawag ng Tanghalan pala ata. So nauna pa yung Tawag ng Tanghalan. So na-discover niya ako sa Tawag ng Tanghalan kasi na-trending kasi ako na parang
ka-look-alike daw ni Mario Moore, ganun. So, nag-GMA Artist Center ka, bumalik ka, nagtawag ng tanghalan ka. Yeah. Tapos Tapos siya ka napatawag din. may nagpatawag sa akin. Kasi doon ka na-discover. Na nakita ako. And then sabi niya, Kasi executive na to, ano sabi sa'yo? sabi niya, alam mo, problema ko lang sa'yo, masyado mong ka-vibe si Mario Moore. Baka hindi ka, mahirapan ka hanapin yung sarili mo. Mahirapan ka. Compare. Oo, mahirapan ka makahanap ng sarili mo identity. So, yun yung sabi niya. So, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Pero, hindi ko alam. So, yun. Anong pakiramdam mo nun? As a 16-year-old, wanting to try? Pinabalik akong Davao, tapos nagpasa ako ng covers, tapos hindi niya na ako binalitaan. As in, walang replies and all. So, sir, ito na po yung may bago pong cover. Like, papansin talaga ako. So, parang feel ko na-abandon do. Or so, at least man lang formally reject me na, sorry, we have other na, alam mo yun. So, yun. Ganun yung nangyari sa yun. But I think that's what molds someone, bro, hindi ba? Parang yung character mo yun. One of those times na pag hinihindihan tayo, rejections can really create more willingness. Sobra. So, time na yun, anong sabi ng family mo, ng support system mo? Wala parang tanggap lang din nila Kasi, kunwari yung mga PBB auditions ko nga, sa 4 na yun lagi akong shortlisted sa Davao or sa Jensen. So, may times na, may isang season na talagang pinuntahan na sa yung family house ko, pinuntahan na ng staff doon to interview, may family and all. So, I was that... parang yun yung parang final, no? Parang test, grabe. Sabi niya. Tapos, yung nalaman ko, search kay Sir, shout out kay Sir Alvin Quizon, siya yung pumunta sa bahay namin. Tapos parang nung nalaman ko na, bigla na lang lumabas yung PBB, no? Wala na. Tatandaan ba kung anong season yun? Anong season? Sino yung mga nandun nun? Yung pinakaunang season, si Maris yung kasama ko sa Davao. Magkasabay kami nun. Ooh, that batch. Oo, that batch. Tapos yung teens ata, yun, hindi ba? Yeah, I think so. Tapos pa yung mga sumunod, yun yung parang muntikan na din. So, puro ganun lang. Muntikan. So, parang, ganun talaga. So, sumubok ka talaga sa, hindi lang sa music. Lahat. Yeah. Kasi naman feel ko naman, is all nasa isang industry naman kasi and connected lang naman. Anong sinasabi mo sa sarili mo when you experience rejections? Small and large. Before, hard talaga when I was young. That time. Iyak kada rejection. Tapos parang yung pinaka-iyak ko talaga siguro sobrang lala nung sa Pinoy Boy Band Superstar na natanggal lang. Kasi parang sunod-sunod na kasi yun Parang from all the auditions, from Tawag ng Tanghalan, the same year, Pinoy Boy Band natanggal din. Parang feel ko kasi yun yung pinaka-chance ko kasi boy group siya with music. Alam mo yun, parang, malaking chance to. So, yun yung pinaka-heartbroken talaga umalala doon. Bago ako nagsapala ulit sa Manila at naging hashtags na talaga. So, yeah. What year did you enter hashtags? Anong taon ka nag-hashtags? 2026 yung audition, 2016 yung auditions, 2017 yung launching talaga. Yeah. Was that your first actual break na masasabi mo? I think, yeah. Yun talaga yung pinakauna. Kasi syempre, showtime. Yeah. So every day you can perform in front of like thousands millions na nanonood talaga every day. So, it's really a great opportunity. Kaya sobrang thankful ko talaga at grateful ko sa hashtags, sa Showtime, sa binigay nilang opportunity. Kasi I'm a fan of Showtime. Like, I'm really a fan of Showtime. And then, di ba, who would have thought na parang magiging part ako ng Showtime family. At yung, kasi like sila Vice, sila din yung nag-interview sa akin nung nagtawag na tanghalan ako So parang, di ba, from a contender, tapos biglang naging part na ng show. Pag ganyan, when good things come, it's important also, di ba? Kasi pag nandiyan yung rejections, may mga dumadating din na blessings. Anong nag-ground sa'yo? Siguro yung yung mismo experience ko na. Hindi siya ginapang ko talaga siya step by step. So, kung gano'n yung pinagdaanan mo, hindi mo basta-basta sasayangin yung opportunity na binibigay sa'yo or yung chance na binibigay sa'yo. So, hindi naman lahat swerte or parang ilang tries lang parang meron agad. May mga taong talagang ilang taon, ilang subok ang sinubukan. Ayun, para kahit paano magkaroon ng opportunity. Tingin mo ito yung purpose mo? Na? To be here? I think so. Madami na narinig naman for
from other people na I inspire them for a lot of reasons. Dahil sa journey ko, kasi kung hindi ka naman pinagdaan to, I think hindi rin ganun ka-inspiring. Alam mo yan, yung story ko. So parang madami namang mga tao na na-inspire do sila sa story ko at sa grit ko, sa gusto ko talagang gawin at mahal kong gawin. Sino ba nag-inspire naman sa'yo or what keeps you inspired dito sa larangan na to? Yung kagustuhan ko lang mismo eh. Sabi ko nga sa sarili ko, I just can't imagine myself doing different thing. Hindi ko ma-imagine sarili ko na hindi maging performer, hindi maging singer. So parang, kung hindi ko ma-imagine sarili ko, so alam mo parang binigyan ko sarili ko ng ano talaga, no choice na parang, no, wag ka mag-isip ng ibang choice, ito lang. So ginanong ko yung sarili ko na ito lang yung choice mo. So pwede naman talaga, di ba? Pero ito dito ako masaya, so ito lang, straight lang talaga yung focus. Yeah. Yung nagsimula ka sa hashtags and then I think ilang taon kayo doon? Kasi nag-pandemic eh. Yeah. 2017 to 2020. Pero grabe rin yung mga ups and downs yun na kwento sa amin ng mga naging guests natin dito na in those 3 years, ang dami nyo, iba't iba yung mga ugali. Oo. Araw-araw, iba't iba yung iba-perform. Mm-hmm. Ano yung share mong experience from that 3-year, 10 years hashtags na memorable? Or talagang nag-shape sa'yo? Yung mismong pagpa-perform na in front of the camera, halos everyday. Sobrang laking bagay niya. Na after nung wala na kami sa showtime, hindi na ako ilang in front of the people. Stage, pag nagpa-perform ako, hindi na siya, wala na yung ilang, wala na yung takot sa camera. Tapos yung training din na parang, oo, mali-mali kami. Parang mali-mali kami sa prod. Pero kasi, different choreo every day. Yeah. Tapos every morning lang namin naaral. So parang, na-train kami na parang maging, dapat mas mabilis mag-pick up ng sayaw. Mabilis mag-pick up. So ngayon, pag nag-aaral ako ng sayaw, mabilis na lang sa akin yung pick up. So isa yun sa mga, so yung discipline din talaga. Kasi mayroon kami mga discipline din doon na bawal malate. Pag na-late ka, hindi ka naman makapag-perform. Ganyan. So, hindi rin talaga ako nalilate. Rarely. Sobrang rare ko lang talaga malate. And, ayun, siguro yung pakikisama din sa mga tao. Parang kasi naging family na yung touring namin doon. So, lahat, friends talaga. Friends ko. Like, lahat ng guards, lahat ng utility. So, parang kang isang buong pamilya na nasa isang compound. So, parang gano'n yung nangyari. Anong pinaka-importanting lesson or quality ng pagiging artista na masasabi mo in this whole 10 years, importante or dapat meron? Simple lang eh. Kasi pag meron ka nito, sunod-sunod na ilalabas na yung mga dapat. Kung meron ka talagang heart at passion sa ginagawa mo, sa kung ano mang gusto mo, sa music man or sa acting man, kung meron ka talagang heart para doon, susunod na yung discipline, yung mismong pagpapahalaga sa trabaho, pagpapahalaga sa mga taong tumutulong sa'yo, ganun. So, kung meron ka talaga ng heart, kasi feel ko kasi yun yung parang kulang ngayon sa mga new generations of artists na gusto lang nilang sumikat. Yun lang eh, parang gustong sumikat. Iba kasi yun sa gusto kong gawin to. Gusto kong mag-perform, gusto kong kumanta, gusto kong makilala sa ganito. Iba kasi na parang gusto mo lang sumikat. Ilalo ngayon parang medyo spoon-feed na yung ganun eh. Kasi may social media na. You have all the chance na, alam mo yun, parang may gawin ka lang na parang pwede ka na mag-trending, may gawin ka lang kagaguhan or what. Alam mo yun. So parang it's different talaga back in the days. Sobrang hirap magkaroon ng opportunity. Ngayon, mas mabilis kaya yung mga tao, feel ko, tinitake for granted nila. Madaming gumaganon. Mas mabilis makilala ngayon pero mas mabilis din makalimutan. No? Yep. Mabilis isa din yun. Ngayon ng industriya because of content. And experience mo yung both worlds eh. Yeah, nandun ako sa gitna. Sa gitna, no? Yung mismong yung parang patawid. And okay, ang okay naman, tingin ko ang okay naman sa akin kasi nung nagsimula yung online era na, naging vlogger din ako. So parang... Anong taon to? 2019. So at least pre-pandemic mo pa naisip mag-vlog din? Nagva-vlog talaga ako. So parang hindi lang ako active na. Pero before
meron akong 1.7 subscribers sa YouTube nung active pa ako nag-vlog. So parang tinawid ko talaga from traditional na entertainment showbiz to vlogging. So parang at least parang naka-adapt ako sa change. Ano yung naging transition mo after hashtags? Kasi that was one of the biggest mainstream work that you got or projects. Tapos, what happened after? So, inabsorb ako ng Viva. Kasi I was with Asian Artist Agency before and then nirelease nila yung most of the artists because of pandemic. So, naging freelance ako and then pinasign ako ng Viva. And then they told me na parang, we believe in your music. Then we saw na parang sa vlogs ko daw with Vice, parang sobrang may timing ka, nakakatawa ka. So, we see you as parang young comedian, parang ganun yung sabi nila sa akin before. Hindi ka pa na-realize na parang, pwede ba ako sa ganun? Parang yung mindset ko na parang the usual na parang gusto, parang parang leading man, parang matinee idol. So parang hindi ka pa siya ma-accept. And then as time goes by, pinibigyan ako ng project sa Viva. Realize ko na, may scarcity ngayon sa comedy pala. So, ba't ko kailangan makifit sa matinee idol na image? Ba't ko kailangan sumiksik sa ang daming gusto na gano'n, na maging the cool guy in showbiz? When in fact, pagdating sa comedy, sa rom-com, sobrang konti lang yung nakakagawa talaga or nakaka-pull off. Which is, feel ko naman, nagagawa ko talaga siya effortlessly kasi yung personality ko malapit na din doon. So parang, okay, I'll make my own. So kung maging young comedian ako, I'm gonna aim for being parang the best young comedian. Parang ganun kasi ako eh. Like parang sinabi, nung may time kasi na parang sabi ng Viva na parang, mag-sexy comedy ka. Sige po. Wala sa personality ko yung parang bastos and all, pero sige, if yun po yung I'm gonna be the best sexy comedian. So, ina-adapt ko na siya off-cam din, na parang may pagkabastos yung bibig, gano'n, na parang magulo. So, parang gano'n kasi ako. I always aim for the best. So, ayun siya. So, parang nag-grow ako. So, parang after finding experiment ko, try ko to, ganyan. Kasi, lang naman ganun ako kagutom kasi na parang gusto kong talagang marating yung gusto ko. And ayun, finally, parang medyo ngayon, yung sa state ko ngayon, talagang I think hindi ko na kailangan magpanggap talaga. Or hindi ko na kailangan i-push na parang maging ganito, maging ganyan. Kasi kung ano lang yung natural na ako, yun na yung nilalabas ko ngayon at tinatanggap ng tao. Which is very happy ako. Being an artist lang, being singer-songwriter, being a script writer and all. So, yun. Nakakataba ng puso na hindi ko na kailangan magpanggap. Wala kasing formula dito sa industriya na to. Pero sabi mo, script writer? Yeah. Nagsusulat ka ng script since when did you start? 2021. Anong mga nasulat mo na? Meron akong 5 na full-blown script. And meron na din akong novel na labas last year pa. Novela. So, pagbilang kong 3, novela yon. So, parang siya, horror thriller siya na story. Para siyang Squid Game pero larong Pinoy. Gets mo ba? Gets. Ganun siya. So, ano yung mga laro doon? Parang, kunwari, patintero, pero yung nagbabantay, may dalang kutsilyo, ganun. So, naisip ko siya way back 2019 pa. 2019. And then, meron pa akong message sa Star Cinema. Hello po, I have a concept about bloody larong Pinoy. Parang hindi napansin. So, parang isipin mo, yun yung first ko awakening siguro sa writing. And then, lumabas yung Squid Game. So, this is so same. Oh my God, so... Sabang parehas. Parehas. Pero yung concept, alam mo yun. Pero matagal na din pala yun. Pero yung sa akin, naisip ko lang din siya in 2019 din. So parang, yun, sinulat ko siya noong 2021. Doon ako mag-start magsulat. So ang ginawa ko lang, yung format ng script na sa mga artista.
kung paano mo nababasa yun, hindi. Parang sabi ni ganito, wala. Pumunta siya sa bayan para tinaas ang kanyang kamay at sinabi nito. Parang wala siyang maayos na format. So, doon ako nagsimula and then hanggang sa na-learn ko yung mismo script writing na formal, maayos, and then dire-diretso na. And then, yung script na yon tinransform ko into manuscript and then naging novela siya. So, yun. Paano mo naisip magsulat ng script? Bakit mo biglang naisip yun? Ano siya I think if you're a creative person talaga, magsasanga-sanga siya sa iba't ibang klaseng arts. Songwriting, dancing, sa story making. So, ganun siya Bakit mo naisip na pwede kong gawin to lahat? Hindi ko siya iniisip. Bigla lang siyang dumadating. Bigla lang siya binibigay sa akin ng Panginoon. Para siyang, ito, bagong talent, gano'n. So parang, sige. Para sa akin kasi yung mga ideas, saka yung mga stories, mga ideas, binibigay siya sa isang tao. Tapos pag hindi mo siya nilabas sa through medium, bibigay siya sa ibang tao. Parang gano'n Para siyang blessings na parang pag binigay sa'yo, dapat mo siyang ilabas. Kailangan mo siya i-share sa mundo. Naalala ko, may ganun may sinabi si Michael Jackson ba na parang, That's alam mo yun, na parang, if I'm not gonna write this, baka ibigay kay Prince, bro. exactly, so ganun siya. So ganun yun, ganun din ako. So the moment na may idea, sulat. The moment na may song, may melody, record. So ganun ako. Lagi, kahit business nga pag may business, sulat agad. Maybe in the future, ganun. Yeah. That's so inspiring, bro. So through all the ups and downs, you stuck to it. Tapos at the same time, hindi ka nag-quit. Pero ang ganda rin na meron kang Diyos na center sa buhay mo. And it's been like that from the beginning para sa'yo. Lagi ko kasing sinasabi na talagang hiram lang naman to, binigay lang sa akin to. So, yun yung feel ko, yun yung purpose ko sa life To share my arts. Kasi nga binigay lang siya ni Lord sa akin. Pinahiram lang siya. Kung hindi mo siya i-share, bibigay siya sa iba. So, yun kaya, para siyempre, yung arts, yung yung performing and all, it makes people happy. So, kahit pa paano, may naaambag ka sa mundo na to make the world lighter. Kasi alam naman natin na madaming problema, madaming nangyayari. So, para at least man lang makakagaan sa loob ng mga tao yung arts na nilalabas mo. Yeah. And with what you share, you're also being truthful sa story mo. So, parang blessing din yun na nagagawa mo yung gusto mo and you're also not wearing a mask, as you say. Yeah. Kasi may times din in this work na kailangan mong mag-wear ng different hats. Yeah, kailangan. Minsan komedyante ka. Minsan, pero bro, pagkakakilala ko sa'yo ngayon, you seem like a pretty chill guy and serious guy. Parang hindi ko, in-expect ko parang kung anong napapanood namin, kung anong pagkakakilala namin sa'yo. Pero all of that is talent and a persona that you Talent share. and persona, ganun. And siyempre, I mean, I'm thankful na I have this. I think naman siguro, meron naman siguro akong comedic timing. Based naman sa reaction sa mga tao, sa mga projects ko. Meron naman siguro akong comedic timing. So, I have this fun side talaga, pero super rare lang siya. Like, very close people lang. Like, the real me is like, chill. I want to inspire people, gano'n. I want to share this, to share that. And of course, yung comedic ko, hindi naman siya totally not me. It's just a part of me. Pero hindi siya yung parang dominant part of me na makikita mo talaga sa public on a normal day. So, ganun siya. You remind me of the mindset or a mindset of an athlete. Nag-sports ka ba growing up? Well, nung elementary ako, jumper ako. Jumper ka sa tracks? Where? Yeah. Saan ka? Nag-track din ako yung college. Really? UST track ako. Pero sprints. Sprints. Long jump? High jump? Long jump, high jump, tsaka triple jump. Triple? Yeah. Bro, So, okay. elementary ako noon. And then, munti ka na magpalaro siguro. I have meron akong one silver sa tatlo na yan. Di ba parang silver is not really enough, bro. Yung gold talaga So, hindi ako nadala. So, yun siya. I was a track and field athlete before. Nice. So, I run then sa mga relays, ganun. Tapos tumigil ka na lang yung medyo tumanda ka na kasi nga sa work. Sa elementary lang yun. So, nung high school ako, nag-private school kasi ako. So, wala kasing ganung
event masyado. Competitions. Then, basketball ako. Naging varsity naman ako ng 3rd year, 4th year. Tapos, yun, more on arts na. Naging arts and then focus sa pag-aaral, ganun. Pero yung competitive nature mo, matagal na ba yan nandyan? O nakilala mo dahil sa sports? Matagal na siya. I want the best for myself talaga. Pero when you're talking about competition, kasi I'm not competing with anyone. I'm just competing with myself. Yun eh. Kasi parang, hindi ako parang, ito, kailangan ganito. Hindi eh. Hindi ko kailangan mag-compete kasi sa kahit sino eh. Kasi alam ko may iba't ibang track kami na dinadaanan. Diba? Pangit naman na parang, ipag-compete mo yung jumper sa sprinter. Alam mo yun? Yep. Na parang ipag-compete mo yung jumper sa sprinter na parang, tas parang sa sprint sila na parang yung sprint lang naman is just one of the sport ng, alam mo yun? So, one of the events. One of the events lang naman ng track and field. So parang, hindi ako nagko-compete sa kahit sino. I compete with myself na parang dapat next year talaga makita yung I'm better than the, like the past version of, like the last year version of myself. Yeah. Laging ganun. And sabi ko, I'm always aiming for the best. So, if you're aiming for the best, wala ka nang dapat competition. Yun na yung mismong goal eh. Yung top na mismo. So, wala na yung competition na idea. So in this workplace, sa environment na to, marami ring mga bagay na hindi natin hawak. Yep. Diba? Maraming bagay na that is out of our control. Ano yung mga times na masasabi mo na wala akong magagawa dito, pero ito yung kaya kong i-control, which is yourself. Diba? Yung mindset mo, perspective mo, yung emotions mo, the work that you put in. How do you deal with all of it? Yung ganung environment. Siguro, magbo-boil down siya dun sa as long as wala kang tinatapakan tao. Parang may mga taong ayaw sa'yo. As long as hindi mo naman kailangang maging ayaw din sila. You still respect them. Or alam mo yun, hindi mo kailangang i-hate sila. As long as, or hindi naman sa i-hate, pero hindi mo, kung bastos sa yun hindi mo kailangang maging bastos din. Alam mo yun. So parang ganun siguro. So yun yung bagay na parang, wala na magagawa kung ayaw sa akin ng mga tao na yan. Yung ako na mismo, yung i-control ko na lang yung sarili ko, yung response ko. Parang, ano lang iniisip ko. Tsaka yung talking about mga bagay na hindi mo na talaga makontrol sa showbiz, sobrang dami. Sobrang dami. Madami din doon, mga ano na siya, hindi na siya dapat sinasabi. Hindi siya nilalabas kasi mapapahamak ka. Pero in this generation of ours, 'di ba? Lumawak yung mundo natin dahil sa content, sa social media. Mas marami nang nasusubo na information of, I guess, tracks to do this, to do that. Pero marami pa rin sa generation na to, hindi alam kung anong gustong gawin. Or hindi alam kung bakit, or hinihinder sila sumubok. Ikaw hindi ka tumigil sumubok. Yeah. So, what's one thing na dapat sinasabi sa sarili para mahanap yung gusto natin gawin? Actually, pwede naman magsalita ng mga ganyang bagay. May part lang talaga sa akin na we have our own story kasi. We have our own reasons. Alam mo yun, you can't just say na basta gawin mo yung gusto mo. Basta gawin mo yung mahal mo. Ganun nga. Parang mabilis lang naman siya sabihin ganun. Pero syempre, we need to understand din na there are certain circumstances na parang kunwari, financially, or you need to do this because of family matters, ganun. So, madami siyang bagay na kinoconsider. Pero siguro, I wish na lang siguro na at the end of the day, you do the thing that makes you happy. Yun na lang talaga siguro yung masasabi ko. And yeah, may mga times talaga na nag-doubt sa'yo yung ibang tao. So at least man lang, ikaw mismo sarili mo, you trust yourself at naniniwala ka sa sarili mo. At dapat ikaw yung unang maniwala sa sarili mo. Maraming di magtitiwala din sa'yo. Maraming maghihila sa'yo pababa. Yeah. And you've been here long enough to know that. Madaming titingin sa'yo na mababa kasi they think you're lower than them, ganun. Pero it's fine. Maraming pagdadaanan ng isang anyone, not just in this work, but also in any workplace, na talagang can
put someone down. So, paano mo siya dinideal with? What can you say when pressure arises or times na marami nagdududa talaga sa'yo? I know myself kasi. I know my capabilities kasi. So parang, minsan kasi, ganun na lang eh. Parang salita na lang, wala namang laman talaga. Parang, okay. Alam mo, the usual bashers or trolls talaga sa online. Ganun na lang yung parang nangyayari kasi minsan sa mga tao na parang they hate you for no specific reason. Wala lang, they just hate you. Parang, hate mo ka for what? Alam mo yung ganun? So parang, wala ka nang magagawa doon eh. Parang you just control yourself na lang talaga na hindi ka magpapa-apekto. Pero ako kasi, I have this ugali na hindi ako nakakalimot. Mahirap sa akin makalimot ng mga... Maganda ba yun o pangit? Depende sa'yo, no? May fuel siya to do better at patunayan yung sarili mo. Hindi siya maganda in a way kasi hindi ko alam eh. Nagpapatawad naman ako pero hindi ako nakakalimot sa mga bagay, mga taong nang-down sa akin or parang may ginawa sa akin before na parang nilulook down ako. So may ganun ako na parang you do this, tatatak talaga yun. Parang tatatak talaga siya. Hanggat walang yung parang maayos na reconciliation na. May ganun siya kasi sample, isang taping ko sa 2021 ata may taping ako tapos yung AD na assistant director namin. Sobrang init, pinapayungan. May 2 payong lang So sabi niya, payungan mo. Pinayungan si Andoy. Si Bob tsaka ako. Tapos, nung maya-maya, nung pinapayungan na ako, biglang sinabi dun sa nagpapayong sa akin. Si Andoy. Parang gano'n. Parang, Huwag ka na payungan. Parang sa nangyayari, parang, lumalayo sa akin yung payong, tapos napupunta kay Andoy, parang, tinawagan ko agad RM ko. Grabe. Parang hindi ko alam anong mararamdaman ko. Parang tumatak talaga siya. As in, tumatak. Tapos parang hindi ko siya nakalimutan ng ilang taon. Tapos one time nag-guest ako sa isang show ng last year lang ata to eh. Nakita ko siya. Nakita mo siya. Oo, so parang hindi ko siya, sabi ko, oh my God, hindi ko nakalimutan yung mukha niya. So, ganun kasi ako talaga. Meron ng parang photographic memory, lalo pag may nagawa sa akin yung isang tao. Sabi ko, tapos nalaman ko yung pangalan niya. Sabi ko, ate, ikaw ba yung sa Puto? Puto kasi yung series na yun. Si Ate Ana yun, actually. Si Ate, shout out sa'yo. Kasi nag-usap na kami. Ikaw po ba yung sa Puto? Ay, ako yun. Ate, may kwento ko sa'yo. Sobrang sama ng loob ko sa'yo dati. Ganun. Tapos na lang siya, oh my God! Sorry, baka aligaga lang ako. Tapos baka hindi ko na napansin or parang was. Pero okay na po. At least nasabi ko po sa inyo. Sa after nun, okay na. Pero ilang taon yun like 4 years? So, dala-dala ko siya ng 4 na taon talaga. At parang, pero isa siya sa mga fuel ko na parang, hindi na ako kailangan matanggalan ng payong. Parang may ganun siyang, parang may ganun siyang yung drive na hindi na mangyayari sa akin ulit. Magsisipag ako, sisikapin ko na hindi na mangyayari sa akin. So, parang may ganun siya. So may ganun ang ugali. So hanggat walang reconciliation, hindi siya nawawala sa utak ko. Maganda yun bro, kasi kaysa na ninanamnam. Yeah, oo. Yeah, gawin na lang natin siyang fuel. Diba? Yeah, actually meron pa akong dati sa lumabas to sa mga article parang sa executive na parang na share ko na bubuli ako or na power trip ako. Sa maloob ako. Pero nag-usap kami. Sorry naman siya. Tapos every time may mga ganitong podcast, hindi ko na minimension. Hindi ko na kailangan mention. Parang tapos na yun parang okay na kami. Ganun lang naman sa akin Kumbaga, as long as may reconciliation, tapos na siya. Pero hanggat wala, ilang taong ko talagang dadalhin niya. Parang ganun siya Pero it becomes your drive, becomes your motivation. Yeah. And it's something we can all learn from na pag someone puts you down, pwede siyang maging pampadagdag ng init sa yun trabaho. Yun nga mismo. Gusto mong goal. Pero dito, tuloy-tuloy yung trabaho. Mabilis yung pace. Yeah. Hindi lang sa'yo, for all, this whole environment.
At hindi lang dito sa workplace, na-experience nito ng ibang mga estudyante, mga nagtrabahador. Yeah. Anong ginagawa mo para hindi mo burn out? Ayoko magkaroon ng ibang choice. Kamusta ka ba? 1 to 10. I'm good, man. 10. I'm busy. If you're like busy and all, usually problems, wala na yan. Natatabunan na yung kabisihan at nangyayari. Saka, ang daming good things, blessings and all. So parang, mga maliliit na problems o mga bagay, minsan, hindi ko na iniisip talaga or talagang dinidwell ng matagal. Ano ba nagbibigay sa'yo ng saya, bro? Arts. Yeah. Music. Bagong kwento. And like ngayon, habang nag-work ako, I'm finalizing my comic line kasi I'm gonna launch my Pinoy superhero verse this coming September sa Super Manila Comic Con. So yun. Kailan yan? September 6 ata, as far as I know. So yun, I'm gonna release. Kasi may na-release na akong isang comics ngayon Si Atleta yung pangalan niya, superhero. And then, September, I'm gonna release Binhi, babaeng superhero. And then, Carpintero. Parang yun. So parang tatlo sila. I'm gonna release 3 new comics. And then yung book 1 ng Atleta. So, release ko din siya sa September 6. So, doon sabay-sabay sila. Sabay-sabay nga lahat. Yeah, bro. So, when do you do all these things? So, you go on tapings, you go on dance rehearsals, and you also record. Tapos in between, pag pumapasok lang sa'yo, sulat or type. In between talaga. I actually don't have leisure time na for myself. Anong pinaka-leisure? Tinanggal ko na siya sa Tinanggal sistema mo. ko. Ano ba dati leisure mo? Mobile Legends or doom scroll. scrolling. And then videos, nood ng flip top and all. Or maglaro. That's the leisure. Or manood ng series. So, tinanggal ko na siya. So, the only time na nagkakaroon ako ng leisure time is either pag nagkasakit ako or, well, may mga araw na hilata lang. Pero hindi pa din Wala. Parang feel ko wala. Parang ang tagal na nung last araw na umilata lang ako the whole day. Na walang sakit Parang hindi ko mapigilan. Parang gano'n. Okay. Kilos ka, yung idea. Oo nga pala. So, gano'n ako. So, tinanggal ko na yung leisure time sa sistema ko to fit in lahat ng kailangan kong gawin. Kailan mo tinanggal siya? 2024. Nag-start ako mag-prepare for Golden Scenery of Tomorrow. Yun. Yeah. So, part ng preparation ko, so nagkaroon ako ng parang routine. Pagising, stretching, and then preparation for workout. Pagising, stretching, and then 30 minutes of guitar. And then workout. And then pagbalik, 30 minutes of guitar ulit. And then I try to write songs. And then after nyan, I'm gonna write something. Like itutuloy ko yung script ko. So, ganun siya for ilang araw. And then, parang in between, may mga taekwondo lessons pa ako, may mga dance lessons pa ako. So, naging parang obsessed ako in improving myself that time. So, parang doon nasanay na ako na parang leisure time. Parang, the moment na, kumari, mag-ML ako konti, sayang yung oras, na parang yung oras na sana, ng ilang games na yun, sana sinulat ko na may bagong kanta na ako, or parang, alam mo parang mas makabuluhan yung nagawa ko. So, gano'n. So, parang, kaya tagal ko na siyang tinanggal sa sistema ko. So parang pag may sakit ako, yun lang yung time talaga na parang part to Kasi if I'm gonna push myself, mas matagal yung recovery ko, mas madaming mawawala sa akin. So parang mas madaming mawawala sa akin opportunity at chances. So parang yun na lang yung time. Biggest investment talaga dito is yourself and the time that you put in. Yeah, bro. Yun yung pinaka-investment natin dito sa buhay na to. And you chose to recreate, parang remodel mo yung pattern ng buhay mo, yung habits mo. And yung parang best way to achieve yung highest self mo, diba? The best version of yourself. Yes, exactly. Anong nag-trigger sa'yo noon 2 years ago? Yung opportunity na nung nirelease yung parang sinabi na parang ako si Orkin ng Golden Scenery of Tomorrow, medyo positive kasi yung
yung ng mga tao, ng mga Wattpad fans. Feedback Since the character is like really really close sa akin in real life. Like the character Arkin is singer-songwriter, an actor, dun sa story and then comedic, makulit, ganito and all, 6-footer, mga ganung kaliit na bagay na parang so yung mga tao, they requested me talaga sa social media. Ang dami kong edits before ako naging Orkin. And then nung nangyari yon, sabi ko sa sarili ko, oh my God, this is perfect chance. So I still have a year to prepare. So dapat by that time, I'm on best version of myself talaga. And then as in talagang dapat ibang-iba. Kasi parang, nung before kasi yun, parang feel ko totoy ko, payat ko. Hindi ako masyado maalaga. So, after nung nabigay sa akin yung parang role, I have 1 year to prepare to skincare. Doon ako nag-start mag-skincare. Legit, man. Sir. Tapos, nagpa clear braces ako. Tuloy-tuloy yung clear braces. Ito yung ngipin ko. Meron pa din ngayon. Clear aligners. Yeah, clear aligners ako. And then, to work out. So, doon ako nag-research ng optimal workout, science-based program and all. I do clinics, nagpapa-laser ako ng mukha. So talagang preparation, sobrang rare lang magkatrabaho. Kasi lahat talaga preparation para ako na-addict talaga. And then, I wrote 4 songs na happy, may isang pang broken-hearted, may isang pang ganto na parang okay, ready ko to para pagdating nung series na yun, papasa ko. It's the perfect time. Parang, and then, sa workout ko, hindi ako nagsustory talaga. Hindi ako nagpa-post ng story. Kasi if you're gonna post story, makikita lang yung unti-unti. So, walang shock factor. Keep ko lahat yun. And then, nung malapit na yung G-Shot, nagpa-schedule ako ng photoshoot. Tapos, habang nag-G-Shot, abang ginagawa namin, nangyayari lahat. Yung songs ko, na-approve. Talagang ilang months ago ko ng pinlano, na-approve nila, nagustuhan nila yung songs ko. And then, the first scene na naghubad yung character ko, nilabas ko lahat ng photoshoot ko. So, alam mo yun, everything nakaplano, naka-time, based on, kasi hindi pwedeng blind lang eh. Dapat tatimingan mo din kasi lahat ng bagay. So, yun. And naging worth it siya. Yung isang taon na yun, na talagang wala kang buhay. You just train yourself and improve yourself. It's harvesting time right now. Ano ka bro, para you were very intentional. Andyan yung passion, ramdam ko how you prepared for it. Yeah. Not just for the character, but actually just the role and the work that's needed. Kasi you put that to yourself, yung responsibility na yun. Yeah. Sa'yo mo siya, inangkin mo siya ng buong buo, in-embrace mo siya. And step by step, you were very intentional sa kung paano mo siya i-approach. Sa showbiz, I mean, hindi man sa buong showbiz, pero hindi naman siya super intentional, pero kasi wala naman talagang formula, di ba? So the only thing you can do is, control what you can. Higher chances lang siguro. Kasi wala naman talagang sure na sisikat ka dito, pero you can control na parang, eto pag tiniming mo to, mas high yung chance. Yun kasi, parang hoping ka lang. So parang ganun lang yung pwede kong gawin talaga. Yeah. It's always being at your most ready. Yeah. Tsaka kailangan mo ding isipin din talaga yung mga bagay-bagay. Kasi sayang eh. Sayang yung mga bagay-bagay. Kasi noong time na nagpe-prepare ako sa G-Shot, technical wise, nag-search ako eh. Parang eto, adaptation na to, ang lakas. So parang, tinry kong isipin, anong formula nito? Parang, anong factors nito? Ba't siya lumakas? And all, ganyan. So, parang nilatag ko yung factors nito sa G-Shot and all. Tapos, anong kailangan kong gawin para mas tumaas yung chance since medyo malapit. Like, parang ko siyang kinakalculate na parang ganito, ganyan. Parang, okay, try natin to. So, parang, at the end, parang, okay. Meron akong parang mataas na chance. Parang lahat ng calculation na yun, mataas yung chance. Pero, syempre, hindi siya 100%, pero mataas yung chance. So at least ginawa ko siya. So very systematic ka rin, no? Dapat pag may goal din tayo, we don't just put in the want. Yeah. Kailangan yung work then as well and yung preparation nandoon dapat. And naramdam ko yung parang obsessed ka na dun sa, nasimulan mo na yung, okay, I'll be at my most ready in terms of my body, physique, my skin, my looks,
may character, may talent, may skill. Tapos nakaka-addict siya, di ba? Yung parang best version of yourself. Oo. All the time. Tsaka hindi na ako bumabata eh. Hindi na At tayo least man lang, dumating ako dun sa peak ko na parang, tos, alam naman natin na may certain age talaga na you can't really peak na after that. So, Yeah. at least ngayon, 29 pa naman ako. I still have few more years. Nah, bro. You got at least, 2 decades, dog. Dapat yung thinking natin, di ba? You should always be at your peak. And di mo masasabi ngayon, bro. Kasi, di ba, parang the industry, the landscape, it's changing. Yeah. Ang dami ng, Constantly changing. It's constantly changing and it's growing. And with Arkin, pag na bring up mo na siya, it's a whole, how was that whole experience like versus the rest of the other experiences? Because this one, talagang, it really punched a wall in the everyone's hearts. It feels really light siguro talaga. Kasi siyempre, I'm lucky enough to portray someone who loves music din. So parang, and ayun, yung mismong Golden Singer of Tomorrow talagang yun nagbigay sa akin ng chance eh. Doon lumakas yung music ko kasi ginamit nila yung songs ko as OSTs. So talagang, wala. And then, isipin mo yung character ko mismo, si Arkin doon, kinakanta yung kanta ni Wilbert in real life. So parang, para siyang once in a lifetime chance na magtugma yung mga bagay-bagay. At nagtugma talaga siya doon sa series na yun. And of course, partner ko pa si Bea, na talaga alam naman natin, 22 years in showbiz na. So the experience, so magaan na yung feeling na parang you don't think na for, alam mo, parang alam mo nang galing talaga eh. So parang ikaw, mape-pressure ka din na talagang galingan mo din, no? Sabayan mo din. So, yun, and then nakatrabaho pa yung director, talagang komportable ako na nakatrabaho ka rin ilang beses, Direct Victor Villanueva and all. So parang, nagtugma talaga lahat. Would you say it's also important na ma-surround yung sarili mo sa people who also want to be better? Of course. Yeah, of course. Words are really powerful. Kasi pag yung mga tao mo sa paligid mo parang wala din masyadong pangarap or walang gusto sa buhay, parang ba't ako mape-pressure? Wala din naman sila, parang okay lang. Alam mo yun, isipin mo yung mga tao parang pupunta ka pa lang sa isang room tapos yung mga tao doon nag-iisip na parang anong pwedeng gawin, anong pwedeng parang mag-improve, anong pwedeng business, parang ikaw ba nahihiya na parang yung mga tao sa paligid mo ganun mag-isip sa ikaw, parang relax ka lang. So parang it's a good pressure. It's a good pressure na may tao kang ganun. Madami kang taong ganun sa paligid mo dapat. Healthy pressure yun. Yeah, healthy pressure. Yeah. Kasi you're pushed to more than what you expect of yourself. Tsaka yung environment mo. Energy matters. Yeah. Diba? Talagang, if you're with people who bring you down, or hindi naman necessarily bring you down, kung mababa lang din yung mga goals nila, ganun din yung makukuha mong energy. Kaya lang din, parang, parang contented ka na din sa anong meron ka na. Parang, alam mo yun, you're not gonna aim for higher na kung puro ganun. Pero sa akin naman, kahit walang tao sa paligid ko, ganun talaga yung mindset ko. Na parang hindi ko kailangan ng tao sa paligid ko para i-motivate yung sarili ko to be the best or para maging successful in life. So, may ganun ang ugali talaga na wala eh. Para siyang na-embed na talaga sa akin mismo na parang you're meant to be something talaga na may gawin ka talaga. So, yun. Anong dapat natin sinasabi sa sarili para hindi natin bitawan yung pangarap na yun? Ayun yung sinabi ko kanina, parang kailangan talaga ikaw mismo yung unang maniwala sa sarili mo at unang maniwala na kaya mong gawin. Kasi I remember myself before nung #days. I just wished na magkaroon ako ng event every 2-3 months. Na parang, Lord, please, bigyan mo lang ako ng event every 3 months siguro. Kahit at least every 3 months, pang buhay ko lang sa Manila. Pang bills ko lang. I'm not aiming agad ng madaming ganito, ganyan. Parang, hindi. Kailangan ko lang po mabuhay. Kasi alam ko talaga may mangyayari. Pero for now po, habang nandito po ako, at least pang buhay lang na hindi ko kailangang mapilitan umuwi sa Davao
at sukuan lahat to. Kasi alam naman natin, pag dating na sa financial, yung parang mga bagay na talaga na hindi mo na kontrolado, may mga times talaga na mapapasuko ka. Kasi wala ka na panggastos eh. Wala ka na, alam mo yun? So, ako dati parang kahit pa parang hindi ako napabayaan ng Panginoon na parang nabibigyan talaga ako ng panggastos. Sakto. Parang sobra. Halos laging sakto na parang paubos yung pera ko, may biglang dadating. Parang thank you. Buhay ulit ako ng ilang, parang pag may event, Lord, thank you. Buhay ulit ako. I still have 3 months to live here. I still have 3 months of chance na magkaroon ng break in any ways. Parang ganun yung nangyari. Parang nare-renew lang siya na parang okay. Pag natapos yung 3 months na yun, tapos wala pa rin nangyari sa career ko na improvement, Lord, please, isang event pa. Okay, Lord, thank you. May chance, may 3 months subscription na naman ako to try ulit in showbiz. Parang ganun siya. Pang kuryente lang. Oo, parang, kasi yun lang eh. Kasi mahirap pagkalaban mo na yung mga basic needs na. Kaya we can't really parang blame people na yung mga sumuko. Kasi pag yung kalaban mo talaga yung basic needs na, wala kang magagawa. Food na, tirahan na, wala ka nang magagawa talaga. So, kaya mahirap sa akin mag-fix talaga na, hindi, kaya mo yan. Gawin mo lang to, maging masipag ka lang. Hindi eh. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Iba-iba tayo ng life, ng pinagdadaanan. Iba tayo. So, parang siguro, reminder na lang. Yun lang yung kaya kong gawin. Reminder na, ganito yung ginawa ko, baka maging effective sa'yo. Pero I can't really impose na ganito yung gawin mo kasi iba tayo ng buhay. So, number 1, ikaw unang magtitiwala sa sarili mo. Yun talaga. No one else. Ayun. And stick to it. Stick to it. What, with all that's been going on right now, what's next for you? I think I'm just starting lang. I'm just starting pa lang. Like, okay, gave me this opportunity, gave me this audience. Ngayon, I'm gonna start pa lang. Like, I'm gonna write more songs. Gonna write more stories. So, madami pa kayong ma-discover sa akin. Simula pa lang to talaga. So, parang yun yung sinasabi ko sa sarili. Simula pa lang to. Kasi, I've been waiting for this. Hindi ibig sabihin na nabigyan na ako yun na yun. No. Simula pa lang siya. Ganda bro, simula pa lang tayo. So, speaking of simula, this July, ano bang magiging ganap natin? July 24, yung showing ng bagong series namin ni Bea, Love You Lots, is directed by Victor Villanueva. It's a 12 episode, 8 episode series na mapapanood sa Viva One. And sobrang ganda ng premise ng story kasi si Bea dito is meron siyang dissociative identity disorder. So meron siyang 6 personalities. Wow. Ganun siya. Tapos ako parang kaya siya Love You Lots kasi yung character ko as Estong parang may 6 kang personalities pero I love all of them. Parang ganun siya. So pakikisamahan ni Estong yung 6 na personalities ni Isa. So ganun siya. So very interesting, sobrang ganda, very comedic kasi naka 7 days taping na kami. So yan, panoorin nyo guys, July 24 yung showing noon. And then syempre July 25 and 26, that's my 2-day concert sa New Frontier Theater. Malapit na. Ilang weeks? 2 weeks na lang ba? Well, less. Oh my God. Pag linabas. Written by, guys. Baka may seat tayo dyan, pare. Saka ako dyan. Bro, how I wish, man. Kasi pati yung friends ko, hindi ko na mabigyan ng seats. Pero that's love, dog. Gawa tayo wala na mabigay yung Viva sa... kasi diba nangihingi kasi ako. Hindi, gusto nila yung dating naman. Pero sabi ko, ayoko na. Kasi magkasunod siya. So parang, actually, sobrang kabang-kaba ako. Kasi day 1 is okay. Yung day 2, parang, kasi first time ko mag-concert. So, di ko alam anong mangyayari sa katawan ko. Sell out siya in 15 minutes, bro. Yung day 1, yeah. Yung day 2 in 1 hour, ganun. So parang, happy ako na madaming na gusto makinig ng music ko. I also have the written by provincial tour din. Cebu and Davao. Yes, so we're finalizing lang the dates na and then maliban sa concert, meron din kaming series, meron tayong basketball. So August, July. So August, meron tayong basketball.
Meron kaming basketball sa Viva, August 16 sa Smart Araneta Coliseum. Yan, bili kayo yung ticket. Madaming artista yan. Viva Arcada People, and then Viva Records, sila Adi, sila Arthur Neri. Yun yung mga kalaban namin eh. Yung mga sila Rob Daniel, sila Amiel. Kami naman sa Ilagab, Jairus, Jerome, si Lance, ako, tapos si Marco, and all. Madami pa sila, si Joseph Marco, madami pa sila Robin. So ayun, yun yung sa August ko. And then meron ding hotdog tribute concert sa August 8 ba yun? Okay, so August 8 pala, kakanta pala ako doon. So, kakanta ako sa Hotdog July concert. Ha? Hotdog July 8 August? Sa Hotdog concert, July, tribute concert. So, ayun, and then sa August, September naman, yun yung launching nung comic. So, may sayang pala, hindi ko nadala, nasa car ko yung... So, meron ka, andun yung comics. So, I'm gonna grand launch my Adlikhain Heroverse. So, it consists of 3 heroes pa lang for now. Pero madami pa akong nakabangkong superhero. So, para siyang another wave of Filipino superheroes. So, kaya siya Adlikhain kasi likha na may adhikain. Parang ganun yung ano. So, parang the first hero is Atleta. So, Atleta is blessed by the God of Sports ng katangian ng suntok ni Manny Pacquiao, bilis ni Lydia De Vega. I don't know if familiar. Yeah, Lydia De Vega. Asinta ni Efren Bata Reyes. Talino sa battle strategy ni Eugene Torre. Chess. And physical strength ni Hidilyn Diaz. So parang, parang nasa isang superhero siya. So parang kaya siya atleta. So yung hadikain niya is to, syempre, to push new generation to, ang ganda kasi na parang may superhero na based on sports. Tapos parang yung mga bata, baka lang ma-inspire sila to do sports. Ngayon kasi dun sa, habang sinusulat ko siya, nilalagay ko talaga yung mga proper talaga ng mga training and all. Kasi si atleta, kailangan niyang i-train lahat ng mga sports na yun. So parang... 5 sports. Tapos maliban doon, may mga sulpot-sulpot pa kasi siya ng mga, kunwari, na mga ibang sports na biglang lumalabas. Like, sumisipa siya, tapos biglang may anino ni Japoy Lizardo. So parang, all in all, parang ganun siya. So, ganun siya si atleta. And then the second one is Binhi. Binhi is like wood. Wood yung power niya. So, trees and all. And then, ang power niya, meron siyang power scale na parang yung kapangyarihan niya ay nakadepende sa bagong tanim na puno. So, it encourages people na parang kung gusto mong tulungan si Binhi matalo yung kalaban, you plant. Parang ganun. So, may ganun siyang adhikain. And then last is Carpintero. Meron siya mga 6 tools, na mga carpenter's tools na nag-upgrade siya into something na pang battle. Weapon. And then ang pinaglalaban niya is the rights and yung parang yung tamang rights ng at representation ng mga normal na manggagawa. So ganun siya. So yun, i-release ko siya ngayong September 6 sa Super Manila Comic Con. Yun yung 3 comics na yun. And then yung book 1 ni Atleta, ilalabas na din yun. So yun yung parang arc 1 niya. And then sa September, yun. So abangan niya PMAC, movie PMAC. I'm with Bea Benene. So Thailand's highest grossing film, PMAC. So yun, ilalabas na siya somewhere there. October, November. Yeah, parang gano'n. So Burmonths. Burmonths, yeah. Wow, ako yung napagod sa pagpo-promote niya, pare. Congrats sa'yo. More power sa'yo. Thank you so much, bro. Will, baka may gusto ka pang sabihin, pasalamatan. Ayun. Ayos Thank you na sa kami, The pare. Stone. Thank you sa'yo, bro. Salamat, Brad. Salamat. Kaya Tina for inviting me here. And Yes, sir. of course, syempre, always thankful din sa mga taong sumusuporta sa akin, sa mga fans ko. Baka kasi may makalimutan ng isa, no? Basta yung... Lahat sila. like parang Will Bea na mga variants. Baka kasi may makalimutan ako eh. And then mga solo fandoms din, Will Best, Will Lovers. Ayun, and then syempre I'm always thankful for sa lahat ng opportunity na binigay sa akin ng Viva. Sa Viva Bosses, maraming salamat po. And ayan, sa lahat ng mga opportunities na binibigay nila sa akin. And also, nga pala, may product pa lang i-release yung Strato na body spray. Lang namin. So, available siya sa concert ko na if you buy the bundle of 3 na 999, you have photo op chance ganon sa akin sa concert. So, ayun.
And then, oh my God, hindi ko na makalimutan. Sunset Avenue, meron kaming business ni Bea na nilabas. Oh. Ano siya, shades. As in, shades. Kakaalala namin ng pre-order last mga ilang days ago. So, may shades, may tumbler, para siyang lifestyle brand. So, ayun, Sunset Avenue. Bili kayo. Sobrang ganda ng Saan qualities. siya mabibili? Sa sa online. Online pa lang for now. Okay. So pre-order, sobrang ganda ng qualities ng mga sunglasses namin. So bili kayo and all. So ayun lang naman siguro for now. Yes, sir. For now. Kita-kits tayo ulit. Bro, congrats Thank in you so advance. much. Thank you so much. Dami niyan. More power sa'yo, bro. More blessings. You're an inspiration. Salamat. Okay. So for Wilbert/Arkin, my name is Baylis, and for everyone behind the cameras, Crossroads is the In the Stone podcast. We'll see you in the next one. GG's. Thanks, guys. This is Crossroads Media.